Nila. Sa pagtatala ng Department of Health mula Enero hanggang Nobyembre ng 2023, 59.3% lang ng mga bata sa Pilipinas ang may kumpletong bakuna laban sa mga sakit. Sa mahigit 1.4 million na mga bakunadong bata, pinakamarami sa Metro Manila na mahigit 200,000. Kung percentage naman ang pagbabasihan, pinakamalaki ang sa Caraga na may mahigit 78% na bakunadong bata. Kabilang sa mga tinitingnan dahilan bakit hindi pa nakumpleto ang mga pabakuna ay ang COVID-19 pandemic, pagkakaroon ng sakit ng bata sa araw ng turukan, pati na rin ang takot sa bakuna. Tinitiyak naman ng mga eksperto, ligtas ang pagpapabakuna. Mas delikado raw kung hindi ito gagawin. Vaccination can prevent infectious diseases that can cause death or disability, like polio, tetanus, and measles. It can prevent transmission of the disease, and it can also help prevent cancer, like the HPV and the hepatitis B vaccine. Ginugunita ngayon ng World Immunization Week. Kasabay niyan, isinusulong ng mga eksperto ang kahalagahan ng bakuna laban sa mga sakit, lalo na't ngayon nananatili ang banta ng pertussis o whooping cough sa bansa. Ano nga ba ang nakahahawang sakit na yan? Alamin sa special report ni Darlene Kai. Lugar sa bansa ang nagdeklara na ng pertussis outbreak. Kailangan natin ideklara na meron po tayong pertussis outbreak sa lungsod Quezon. Una ang Quezon City noong Marso. Sinundan niya ng deklarasyon ng state of calamity dahil sa pertussis outbreak sa Cavite, Iloilo at Santa Rosa, Laguna. Ang pertussis ay mas kilala bilang whooping cough. Sa Filipino, ubong dalahit o tusperina. May mahigit 1,500 kaso ng pertussis sa Pilipinas mula Enero hanggang ikalawang linggo ng Abril. 64 na ang namamatay. Sa kabuuang bilang ng mga kaso, 77% ay mga batang under 5 years old. Ito ang sakit na kumitil sa buhay ng nooy magdadalawang buwang sanggol na si Baby Jasmine. Kwento ng nanay niyang si Annabel, masayang-masaya sila nang ipinanganak sina Jasmine at Gianna nito lang January 13. Lalo't matagal na raw nilang pangarap na magkaroon ng kambal. Mahirap kasi baby, ngayon pa lang namin nakasama. Pinagdasal namin na magkaroon kami ng kambal. Tapos nawala. Wala pang 1 buwan si Baby Jasmine nang magsimula siyang ubuhin. Dinala nila ang sanggol sa klinik kung saan sila niresetahan ng gamot at pinauwi na. Pero noong madaling araw, napansin daw niyang hinihingal na si Baby Jasmine. Kaya isinugod na nila ang bata sa ospital. Habang nasa ospital, kailangan siyang tubuhan. Yun, nahirap. Halos tinodo na nila yung oxygen para mayangat yung oxygen ng katawan niya. Nahirapan na siya, yung pintig ng puso niya medyo mabilis. Mabilis. Hanggang sa yung pintig ng puso niya, humina na. Sinubukan siyang i-revive. Kasi sabi namin, baka hindi na kaya ng anak ko. Pinatigilan namin, pinatanggalan namin yung life support niya. Sabi niya, hanggang wala na. Kinuha na sa amin siya. Nakaburol na raw si Baby Jasmine nang lumabas ang diagnosis na whooping cough o pertussis ang ikinamatay niya. Ang pertussis o whooping cough o tusperina ay kaiba sa normal na ubo. Ganito ang tunog ng ubo ng taong may pertussis. Respiratory infection ng pertussis gaya ng COVID. Pero kung virus ang sanhi ng COVID, bakterya naman ang pinagmumulan ng pertussis. Lubhang nakahahawa ang sakit na ito. Kapag humatsying o umubo ang taong may pertussis, pwedeng kumalat ang bakterya sa hangin na malalanghap ng ibang tao. Gayun din sa pamamagitan ng bagay na hinahawakan ng taong may sakit. 5 beses na mas nakahahawa ang pertussis kaysa sa COVID-19.
Sa una hanggang ikalawang linggo ng impeksyon, maaaring makaranas ng sipon, lagnat at ubo. Nakikitaan din minsan ng mga sanggol ng apnea o poses sa paghinga. Sa paglala ng sakit, makararanas na ang pasyente ng sunod-sunod na ubong may whoop o dalahit. Pwede ring makaranas ng pagsusuka. Maaaring tumagal ng 6 na linggo ang pertussis. Morbidity and mortality is higher in those that are less than 6 months old. I mean, everybody can, no? But the highest risk the highest burden are in the little ones. And of course, they can develop pneumonia, which is a very common complication. Hindi na bago ang pertussis na nakatala na sa kasaysayan noon pang ika-16 na siglo. Mahigit 100 taon ang may bakuna kontra pertussis. May mga gamot na rin para sa mga sintomas nito. Sa Pilipinas, kasama sa mga bakunang libreng makukuha sa health centers ang bakuna laban sa pertussis. Kung ganon, bakit nagkakaroon pa rin ngayon ng pertussis outbreak? Ayon mismo sa Health Department, bumaba raw kasi ang bilang ng mga nagpabakuna. Dahil nung COVID-19 pandemic ay nag-lockdown. Ibig sabihin ng ating mga bata ay hindi nabakunahan dahil nasa bahay. Lahat ng tao nakatutok sa COVID. Kasama na rin dito ang pagdami ng mga nagdududa sa mga epekto ng bakuna at ang mga taong nakampante kaya hindi pinabakunahan ang mga anak. Maraming dahilan ng hesitancy. Ang pinakamadalas na tinuturo is yung sa Dengvac shop. Meron rin mga ibang bagay tulad nung sinasabi na complacency. Ibig sabihin, hindi naman sila natatakot yung ating mga nanay, pero sila po ay nagsasabi, hindi naman kailangan. May ibang tulad ni Baby Jasmine. Pababakunahan na sana pero hindi na umabot dahil naunahan na ng sakit. Pinaiigting na raw ng DOH ang pagbabakuna sa mga sanggol. Pero kulang ang supply ng bakuna kontra pertussis. Mahigit 60,000 doses na lang ang natitirang supply ng bakuna kontra pertussis sa bansa. Umorder na raw ang DOH ng 3 milyong doses. Pero sa Hunyo pa ito inaasahang dumating sa bansa. Bukod sa pagpapabakuna sa mga sanggol, dapat din daw isaalang-alang ang pagkuha ng booster shot hindi lang para sa sarili, kung hindi para rin sa mga posibleng mahawahan ng sakit. Makatutulong din daw ang pagpapalakas ng resistensya. Studies have shown that about 35 to 40% of pertussis is actually comes actually from the moms or the dads, no? And then the remaining 40% comes from the other siblings who have pertussis, the older ones that you don't know na tusperina pala yon, tapos may baby ka sa bahay na nahawa. Kagaya ng natutuhan natin noong may COVID pandemic, ugaliing maghugas ng kamay o mag-alcohol-based sanitizer. Takpan ang bibig at ilong kapag umuubo o bumabahing. At isuot ng tama ang face mask kung may sakit o kung napaliligiran ng may sakit. Agad kumonsulta sa doktor o tumakbo sa pinakamalapit na ospital, oras na maobserbahan ang mga sintomas sa mga sanggol. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News.